Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Magandang araw po at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa ating munting programa para pag-usapan ang mga naganap ngayong pong linggong are. Sapagkat alam naman natin na dumaan po si Typhoon kanina at marami po tayong i-discuss kasama ang ating pinagpipitagang Kapitan Dondon Francisco. Dito lahat yan sa barangay tayo. Nako Kap, ito maraming mga kapitan at mga kagawad ang manunood sapagkat disaster po ang nangyari kahapon. Well, hindi naman sa lahat, awa ng Diyos, pero hardest hit ng Typhoon Carina tayo dito sa NCR. Which means kalahati ng Metro Manila lubog. Yeah. At sa amin sa Parañaque, sa Better Living, mga packets po, lubog-lubog. Kaya hanggang ngayon, may mga naglilinis, mga tanod, at sina kapitan, sina kagawad, nag-iikot, kinakamusta. Kap, ano nangyari sa inyo kahapon sa Mandaluyong? Well, sa Mandaluyong po, talagang meron pong mga lugar na talagang hardest hit by Typhoon Carina and Habagat. Okay, ito si Carina kasi parang hinabol ni Habagat. Parang galit na babae, no? Oo, sinuyo ni Habagat, nadamay lahat tuloy. Kags Butch, yung Mandaluyong, merong mga barangay na tinamaan talaga, unfortunately. Lalo na yung mga nandito sa may Kalentong area, yung 3 barangay dyan, Daambakal, Harapin ng Bukas at Pag-asa. Sila talagang heavy hit At katabi nila kasi yung San Juan River. Tapos may Pasig River din kami na malapit na mag-overflow. Yung barangay namin, katabi po ng Pasig River. Fortunately, siguro mga a year and a half ago, napagawa namin po yung drainage, napagawa ni Mayora Menchi saka ni Mayor Ben. So, medyo hindi po kami tinamaan ng baha. Though, katabi namin ang Ilog Pasig, naka-monitor po kami sa Ilog Pasig. At ang naging trabaho po namin ay yung mitigation. Yung wag lumala kung ano man ang meron. Yun ang naging trabaho po ng barangay. So, last year, nakapag-prepara na po kayo. Yes. Ang inyong mga local government officials at kayo po mga barangay officials, medyo, yun nga, in anticipation to mitigate. Yes. Hindi naman natin masasabing to stop, di ba? Kasi alam niyo naman, act of God. Mga fortuitous events na mga ganyan na biglaan. Pero at least man lang to mitigate. Yes. Marami kasi sa ating mga kabarangay dito sa NCR na almost talagang lahat lubog. Nagtataka ako, Kap, kasi dito sa NCR, no, mawalang galang na po sa inyo, mga sa probinsya, nag-uusap lang po tayo ng budget. Dito sa NCR po, kasi talagang malaki. Let's just say, halimbawa sa barangay namin, 110 million a year. Ayan, nagugulat na mga kabarangay. 100 million a year. So, ang operating expenses yan, kalahati mo na. Okay. So, may 55 million ka, basic lang naman for projects. Not necessarily the entire 55 million, pero kahit pa paano, malaki. Yun na nga ang matagal kong sinasabi na dapat nakakapag-prepare na yung creek cleaning, dredging ng mga creeks, lalong-lalo na yung mga, yung dinadaluyan ng tubig sa... Anyway, sa mga kalsada, nakakalimutan ko lang. Yung mga culverts, yung mga... Yes, yung mamaya maalala ko pa sa inyo. Nalipad ng Typhoon Carina ang aking utak. So, dapat at least 2 years, 1 year, or at least yearly man lang kasi nga, ang season natin yearly din So, dapat talaga nagpe-prepare, including rescue boats. Yeah. So, sa inyo, Mandaluyong, hindi naman gaanong nagbaha at saka ngayon siguro cleaning operations na kayo, ano? Yes. Tapos na po kami sa rescue. Yung mga hardest hit po, no, ng barangays.
Hindi lang po siyempre may mga ibang barangay, Vergara, Mabini, J-Lo. May mga mabababa silang mga at kailangan ilikas. Tapos na po doon, more of nasa cleaning na po kami. Tama po kayo, Kags Butch. Ang pinakalabanan po kasi talaga ay yung foresight. Okay, tapos yung foresight nyo, kailangan may reality, yung makikita talaga ng mga tao. Like for example, meron po kayong disaster fund. Meron po ang barangay na disaster fund. That's 5%. Yun po. Medyo technical ho yun, pero at least not limited to 5%, pwede pang tumaas. Yan yung yan yung dapat na pinaghahandaan ng barangay at ng bawat barangay. Naalala ko kasi yung okay naman yun sa Parañaque. Dati may nakita ako mga malalaking, hindi ko alam kung boat ang tawag doon o hindi naman pwedeng bangka kasi hindi naman kahoy, no? Binili talaga ng city yun, mga 3. Nakikita ko sa labas. Sabi ko, sino gumagamit yan? Hindi Kagawad Butch sa yan, sa DRRMO. Dahil nga kung sakasakali may mga iskinitang hindi makapasok at magre-rescue, meron tayong parang power boat na lang tatawagin ko, no? Na pwedeng mag-rescue ng mga nasa bubong, which is nangyari nga yun noon, nung Ondoy. In fact, naalala ko nga, Kapitan, isa kami sa mga hardest hit, yung bahay namin talagang hanggang dine, hanggang liig, ang lubog lahat. Nagpapasalamat din ako at nakakatuwa naman dahil nakikita natin sa social media yung mga kagawad, mga kapitan, umiikot sa kanya-kanyang mga barangay. Alam nyo, meron pang nagsasabi kasi, Kap, na yung pag-ikot daw parang nangangampanya. Hindi ho. Kasi para ang kagawad nyo po at ang kapitan nyo ho, para ho mga tatay at nanay nyo po yan. Na hindi ibig sabihin nag-iikot, nagpapakitang gilas o nagpapa-epal. Hindi ho. Sinisurvey din nila ang mga lugar. Kayo po ba, Kap, nakapag-ikot? Kasi iba yung feeling na nakikita mo, yung ibibigay mo bang feeling na nakikita ka ng mga constituents mo, ng mga kapitbahay mo, na ikaw ay tumitingin kung kamusta na sila? Yeah, sa barangay, kailangan po namin gawin yun. Hindi dahil sa, again, namumulitika po kami. Pero, syempre, you cannot please everybody. Sa kapag kalaban mo na yan. Kahit ano pa gawin mo, iisipan ka talaga ng masama niyan. So, alisin nyo na ho wag na ho kayo maging conscious sa kanila. At pabagsakin nyo ho yung emosyon na nilalabas sila at mga bashers nyo sa lupa. Hindi na ho dapat patulan yun. Pero, sa mga constituents na nanonood po dito, yung mga wala pong posisyon pero very eager na mapanood tong sa barangay tayo, yung mga barangay officials, incumbent upon them, it is incumbent sa amin na talagang kailangan umikot kami sa aming area of responsibility. Ganon din po sa syudad. Katulad sa amin, si Vice Mayor Menchi Abalos ang umiikot. Despite the fact na babae siya, na hirap siya, pumupunta talaga siya kahit sa baha. Ganon din po kami. Ganon din po kahit malubog na ho kami, may leptospirosis. Iinom lang ho kami ng prophylaxis na gamot, yung Doxy. Pagkatapos ho nun, ratsyada na naman, kilos na naman, babad na naman, basa na naman po kami. Kaya, trabaho po namin yun. It's our choice. So, yung mga barangays po na naapektuhan nitong normal po yun na talagang umikot po tayo. Ang hindi normal ay yung hindi po kayo umikot. Yun po ang hindi normal. Kasi, paghahanapan talaga po kayo. Gaya po ng sa amin, though wala akong nangyaring sama sa barangay ko, umikot pa rin yung mga kagawad. Umikot pa rin po ako. May kanya-kanya po kaming area of responsibility. Hindi po nagsasapawan yung mga kagawad ko eh. So, inaalam ko na po yun. Ikaw kagawad A, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari doon sa area mo? Saan ang baha? Sinong apektado? Ikaw kagawad B, so on and so forth. Ganun po yung mga nangyayari po sa amin, Kags Butch. Nakakatuwa naman pagkaganyan sapagkat alam natin na may kooperasyon bawat isa sa inyo. Yeah. Pati na rin yung mga kapitbahay natin. Alam nyo, nakakatuwa din dahil kung makikita mo, nagpe-prepare ngayon yung mga magkakapitbahay ng mga feeding program kasi marami na palubog talaga na
walang gamit sa kusina eh. Yes. Hindi makapagluto. Hindi naman sila nahingi, pero kailangan talaga nila ng tulong. Ganun talaga. At saka ngayon, ang daming mga sasakyan, pati mga bus, at lalong-lalo na yung mga motorsiklo ng ating mga kaibigan na nakalubog. Naalala ko nung Undoy, hindi pa uso ng time na yun yung napakaraming motor eh. Kasi hindi pa masyadong uso. Pero ngayon, lahat nakamotor. Lahat nakamotor ngayon, lahat nakalubog. Yung karamihan dyan eh, naguhulog pa eh. Yung iba nakikita ko, maganda, Honda ADV, nakalubog. Naku, kawawa naman. Sa loob pa mismo ng bahay niya, pinasok na nga. So, it would take not only yung mga physical na pagtulong-tulong natin sa isa't isa, malaking pera rin ang gugugulin ng gobyerno para matulungan tayo. At yan na nga, maya-mayang konti po ay mapapag-usapan natin yung financial help na kanilang pwedeng i-avail. Pero sa inyo, wala, nakita nyo, no? Daming mga sirang sasakyan. Yeah. Meron po mga lubog din sa ibang barangay. Yung mga ibang sasakyan po kasi sa barangay ko, meron din mga pockets na medyo lubog, pero knee deep o A. Ika nga sa, sa level, nasa hanggang at least knee deep, pero sandali lang yun, nagsusubside kaagad. Parang normal ho yun eh. Pag nagbukas ho kayo ng gripo, tapos sobrang bilis yung at sobrang lakas ng pressure, mapupuno ho yun, di ba, yung lababo nyo, pero eventually, sisipsipin na nung drainage niyo po yung tubig. Ganon din po yung sa amin dahil sobra lakas ng ulan kahapon. Alas 3 ho ng madaling araw pa lang kahapon ay talagang buhos na yung ulan eh. Tapos walang patid. Walang patid. At wala pa kayong tulog ngayon, Kapitan, dahil nagmo-monitor pa kayo. Wala. Medyo nadadaan lang ho sa BS pero dugyutin po sa loob. Ganun din ho malamang yung mga kagawad natin at mga kapitan na na tinamaan itong si Karina. Correct. Bago tayo matapos kayong segment, nakakatuwa naman yung mga bata, yung mga kabataan natin naglalaro. Oh, yeah. Nag-swimming. Diyan sa may Quezon Avenue, makikita nyo po sa mga screens ninyo. At saka yung mga pictures na mga naglilinis nating mga barangay tanod, mga kapitan, mga hagawa, na dyan po sa mga screens ninyo. Maraming salamat po. Alam niyo, ang Pilipino, pag may sakuna, doon nakikita yung galing. Eh, no? Yes. Pero sana naman, bago magsakuna, doon muna ipakita yung galing. Para nga yun nga, mamitigate natin. Anyway, napag-usapan natin yan doon sa dati nating episode na Disaster Risk Reduction Management. Napag-usapan po natin yan. Pwede nyo pong balikan. Pwede nyo pong i-binge watch para alam na natin kung anong mga next na hakbang natin. Kasi every disaster merong lesson eh. Yes. At ang lesson dito dapat siguro dito sa NCR, pagtibayin nila yung pag-uusap ng mga mayor na lahat na nalilinisan lahat ng creek. Kasi among sa mga cities, kasi tayo nga metropolis, tayo may pinakamaraming creek sa buong bansa. So doon pa lang dapat hindi tayo masyadong affected ng flood. Kaya lang, dahil madumi at punong-puno ng mga basura at hindi nililinis ang ating mga creek na meron namang budget para dyan, ito na nga nangyayari. Hardest hit yung NCR. Bago po tayo magtapos, nais po naming bumate sa ating po mga masugid na manonood. Kay Kagawad Jerome Ducos ng Barangay Old Cabalan, Olongapo City, at kay Kagawad Ernie Aliangan ng Barangay Paitan, Isual, Pangasinan. Makikita niyo po siya dyan, no? Nakakasama niya ng mga barangay staff na naglilinis po sila. Kaya sa inyo pong lahat, nais po namin sabihin sa inyo na always be safe. At mapapansin nyo nga pala, kami lang daw na nakalimutan natin. Nalunod si SK May at si Kagawad Marie at masama ang kanilang pakiramdam. Medyo tinamaan dahil bukod sa naambunan, Under the weather sila. Kaya Kags Marie at SK May rest well at susunod po sa aming pag-uusapan kung ano na ang pwede nating benepisyo ngayong calamity funds. State of calamity ang ating pong NCR region. Dito lahat yan sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw
sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay